Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Naimbag nga bigat na Malacanang, good morning. Good morning, Mr. President. Naimbag nga bigat apo. At maayong buntag dong, Mr. President Digong. At maayong buntag kay ating Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ha? Ano ba naman ito nangyayari? What is happening to our country, Lord? Abay, patnubayan niyo po kami, ha? Abay, pagulo ang sitwasyon ngayon, mga kaibigan. Ayan, yung report ni Val Gonzales kanina. Abay, may mga nagtitipon-tipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Digong at VP Sara Duterte Carpio. Diyan po sa may EDSA Shrine sa kanto ng EDSA at saka Ortigas. Tapos may nanawagan ng military intervention. Pero Apo Secretary Dick De Leon, ha? General Anyo, ha? Secretary Gibo at Apo Ometa Browner, ha? Abay, kailangan ni alerto tayo dyan, ha? Dahil baka sabi nga, history repeats itself, ha? Alam po niyo mahabing yung kinover ng DCR, kinover natin na bloodiest coup attempt, ha? Laban sa administrasyon ay nangyari buwan ng Nobyembre po yan, mga kaibigan, ha? Yan po yung 1989 coup attempt kung saan kamuntik nang bumagsak, ha? Kamuntik nang bumagsak ang Cory Aquino administration noon. Pero Senator Greg, ha? Senator Honasan kaya pa bang ano, ha? May mga sasali pa sa ganitong ano, ha? Sabi nga military adventurism. Abay, sa sitwasyon po ngayon, mahabigan dalang-dalan na rin yung mga ano, ha? Yung mga sundalong napasama sa mga destabilization, coup attempt, ayan, karamihan po ay napariwara ang kanilang military career. Yan ang nakalungkot, ano, ha? Anyway, medyo nakabahala, ha? Professor Clarita Carlos, pwede bang ipatawag ang mga elders, yung mga former president? Siyempre, except former President Digong, ha? Dahil siya nga ay nanawagan na ng kudita, destabilization. Dahil daw sa sa basag na pamahala, Director Jimmy Santiago, ha? Fractured governance po ng Marcos administration. Pero ang nakalungkot dito, Director Jimmy Santiago, ha? Ikaw, Director, ha? Nag-friends leave ka kagabi, ha? Bigla kang nawala, ha? Hinahanap ka namin, ha? Ang malungkot dito, Director Jimmy Santiago, wala na pong investors na pupunta rito sa Pilipinas sa mga gulong nangyayaring ganito, ha? Kawawa ang bayan. Anyway, nasa ating linya ang Director ng NBI, si Judge Jimmy Santiago. Alamin nga natin kasi nag-issue po siya kahapon ng subpoena para kay Vice President Inday at tinanggap na po ng kanyang opisina. Alam po natin kung ano ang mangyayari dito, ha? Director Jimmy Santiago, sir, magandang umaga po sa Director.
Magandang umaga po, sir. Mayor Deo at sa mga nakikinig sa atin. Opo. Dahil lamang po, Judge, ikaw, nag-friends leave ka kabi, hinahanap ka namin, bigla kang nawala. Medyo 9:30 na, sir. Kailangan na magpahinga. Maaga na naman tayo ngayon. Anyway, Director Santiago, sir, ayan. So ano po ang mangyayari, ha? Abay, nag-confirm na po ba ang Vice President Sara na tutugon sa inyong subpina at harap po sa inyong tanggapan sa Biyernes? Ayun nga po, kahapon na 12:52 p.m. natanggap na po ni Attorney Lucky April Ebrole ng Office of the Vice President ang aming subpina. At ayon naman sa mga nakita kong pahayag ni Vice President Sara, ay sasagot naman daw siya, makikipagtulungan siya sa amin. So wala po ako so far nakikita na magiging problema natin, sir. So anong role ng anong objective ng subpina? Anong itatanong niyo sa kanya, Director? May kinalaman ba ito? Ayun po. Yes, sir. Yung subpina po natin ay purposely ay pinadala natin bilang courtesy sa ating pangalawang Pangulo, bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Bibigay po natin sa kanya lahat ng courtesy, lahat ng due process, para makita po ng taong bayan na ang NBI po ay impartial, wala po tayong kikilingan. Lahat po ng aspeto, kasama na po yung sinasabi niya na may nagtatangka sa kanyang buhay, ay iimbestigahan po namin yun para malinawan ng taong bayan lahat. Vice President, number 2 official ng bansa ang iyong sinubpina, Director. At bilang head ng NBI, kayo po ba ang magkakandak ng investigation, pagtatanong sa Vice Presidente? May panel po akong ginawa, composed ng mga magagaling kong abogado. Sila pong tatlo ang haharap kay Vice President Sara. Of course, sasalubungin ko siya, i-welcome ko siya sa NBI, but then the investigation proper will be conducted by my agent. Alam po niyo, medyo sensitive itong mga alam po naming layunin na investigasyon na pagtatanong Director Santiago, at alam na natin napakaseryoso yung kanyang sinabi kaugnay sa pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos at First Lady at Speaker Romualdez. So paano, Director, kung hindi sagutin ng Vice President itong mga katanungang ganito? Ano pa ang gagawin natin? Paano kung mag-invoke ng right against self-incrimination? Sir, alam niyo po, parang hindi niya naman i-invoke ang kanyang self-incrimination, ang right niya sa self-incrimination, because siya mismo po ang nagdeklara ng mga bagay na yon. At chinek po namin yung video clip, it is authentic, hindi AI, hindi deepfake, tapos pinapreserve na po namin sa Facebook. So everything is in order. From there po, tatanungin namin siya, justification niya, bakit niya nasabi yun, bakit niya ginawa yun, and probably parang persuade namin siya, tanungin kung sino ba yung kinausap niyang tao to assassinate the President, the First Lady, and the Speaker. Alam po yung Director, sir, matapos sabihin niya ng Vice Presidente, the following day medyo kumambyo siya. Parang gusto itinanggi na hindi naman siya nagbabanta sa buhay ng Presidente. At may mga sinasabi rin, ayan, Senator Bato, sabi niya, conditional, ang tawag nito, attempt ba itong conditional crime? Meron mga ganon, Director NBI, bilang isa pong abogado at dating judge. Sir, hindi ko naman po sinasabi na ang ipapail namin ay grave threats. Pero isa pong element ng grave threats, number 3 element, is there is a condition. Ayun na nga po, ang condition, pagka siya'y namatay, ay o napatay, kailangan patayin si Presidente. Yan pong order niya na yan dun sa unidentified pa na would-be assailant, ay napakaseryoso po, coming from the mouth of the second most powerful official ng ating republika. Very influential woman,
may mga followers po siya. Nakakatakot po yun at talagang naapektuhan ng ating ekonomiya kasama na. Yun nga, sabi nyo nga po, mga investor matatakot na pumunta Totoo po dito. yan. So that is a very serious matter, sir. Ayan. So, Director Sir, may clue na po ba kayo kung sino itong kinausap ng Vice Presidente na maaring magsagawa ng kanyang order, yung kanyang kinontrata? At sabi niya doon sa video, hindi ito, twice pa yata sinabi na hindi ito joke. Ayan, this is not a Yes, joke. so, dalawang beses niya nga pong sinabi na this is not a joke. Opo. Kaya po, seriously, pinipilit namin na in between the lines, tinitignan namin kung meron kaming mababasa kung sino yung kausap niya. Pati sa mga previous kanyang declaration, tinitignan po namin. Pero, siyempre ho, total, nag-self-confess na siya na yun ang gagawin niya ay baka makipagtulungan na para maayos po lahat. Ayan, pero may clue na po ba kung sino itong kinontrata ng Vice Presidente? So far po, sir, aminin ko wala pa. Opo. Ayan na. At ito ay video clip, Director Santiago, sir. Kayo po ay just, may mga sinasabi ko mga abogado, judge na yung mga ganitong ebidensya ay it will not stand as a evidence in court. Paano ito, Director, sir? Yan ba ay mahagamit against sa Vice Presidente? Itong mga ganitong video clips. Palagay ko, mag-i-stand po yan sa court. Meron na po tayong electronic evidence. Ipapakita naman namin na nagkunda kami ng investigation at we found the same authentic. Plus, the preservation request namin sa Facebook, granted naman po. May case number na po kami sa Facebook. Therefore, talaga pong nangyari, talaga pong actual declaration niya, yun po ang pinanghahawakan namin so far. Paano, Director, kung hindi po pupunta, sisipot ang Vice Presidente sa inyong opisina? Yun po, parang winade niya yung right niya para i-air ang kanyang side, para i-justify bakit niya nasabi yun. Nasa sa kanya po yun. Wala naman kaming power of contempt. Ang gagawin namin dyan, mag-a-apply pa kami sa court na ma-contempt siya, pero hindi na namin gagawin yun. We will just proceed with our investigation, submit it to the prosecutor's office, and then the prosecutor will determine whether there is prima facie evidence that may result to conviction. Ganun po ngayon ang ginagawa ng ating prosecution service. Ayan. So ipapile po yan later kung may makita silang probable cause, ipapile po yan sa husgado at ang husgado na po ang mag-i-issue ng warrant of arrest if ever. Ayan, Director Santiago, sir, kanina na-interview dos po si Yusek Jesse Andres. Sabi niya ang Vice Presidente ay walang immunity from suit. So kung hindi tumugon sa inyong subpoena, di ba ginagawa pagka hindi tumutugon sa subpoena ay inaaresto? Arestuhin ba ang Vice Presidente? Ay, hindi po. We will proceed with our investigation and then submit the same to the prosecutor's office sa ating prosecutor general. Ayan. At nabanggit din ng Vice Presidente na may threat sa kanyang buhay. Hindi ba humingi ng tulong sa ang Vice Presidente na pati pala siya ay may threat din sa kanyang buhay, Director Santiago, sir? Yun nga po, siya dapat ang magkatagtulungan sa amin para imbestigahan din namin yung bagay na yan. Kasama po siya sa proteksyon na binibigay ng Republic Act 10867. From the President down, mandato po. Kami pong NBI ay may mandato sa ating batas na take necessary action whenever there is a threat sa President down to sa justice. Kasama po media. Primary jurisdiction po namin ng mga threat, mga pagpatay sa media. Opo. Ayan na. Director, isa na lamang po, ayan na ang dating Pangulong Digong ay nanawagan na rin ng military intervention. Ayan na. Para daw isave ang fractured governance. Iimbestigahan nyo rin ba itong ganitong panawagan? Ito nga ba ay may tuturing na sedition or incitement into sedition, Judge Director Santiago, sir?
Pinag-aaralan din po namin yan at meron na rin kaming video clip nung pahayag ni dating Pangulong Duterte. At kami po ay naniniwala na ang ating mga leadership sa AFP ay professional enough, nag-iisip sila, hindi na po katulad ng dati na banat na lang na ganun. Nag-iisip po sila, alam nila na kailangan ma-balance natin between political and yun talagang tunay na mga pangyayari. Ayan, isa na lang nga pala, Director Santiago, sir. Ayan, itong dati economic advisor ng dating Pangulong Digong, si Michael Yang. Abay, may coordination po ba kayo sa NICA, kina General Dick De Leon, na ito nga ba ay involved sa Chinese intelligence spying o operations dito po sa Pilipinas, Director Santiago, sir? Yan po ay narinig ko na iniimbestigahan din ng NICA. Kami po ay nag-gather din ng information about that Michael Yang. Pero sa ngayon po, hindi pa natin pwedeng i-divulge kung ano ang ating hawak. Okay. Director Jimmy Santiago, sir, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. Thank you. Salamat po, Mayor. Salamat po sa mga nakikinig. Thank you very much. Mahabigan Director Jimmy Santiago, the sharpshooter ng National Bureau of Investigation. Ano ba naman ito? Abay, dapat pinag-uusapan natin dito mga ateng, mga kuyang, Christmas party, bonus, ganyan. Uso mo yung manyanita, aling pilising? Panatang munito manyanita nung araw, meron mga ganyan sa opisina, sa eskwela ha? Ay, nako talaga mahabigan. Pero yung destabilization na pinapawagan ng dating Pangulong Digong, ay magaling ba ang mga Chinese na mag-support ng mga ganito, ha? Alam lang natin na ang expert sa mga kuplat, mga destabilization mga Amerikano ha? Yung Central Intelligence Agency, mahabigan, ha? Pero wala pa yata sa history na ang China ay nag-finance ng ganitong destabilization ng mga gobyerno, foreign nations. Pero ang mga ang mga CIA, General Chris Laksa, Colonel Alex Sembrano, expert na yata sila dyan Ilang gobyerno na ang pinabagsak ng Amerika sa pamagitan ng mga covert operations ng mga taga Central Intelligence Agency. Anyway, mga kaibigan, marami tayong isyong tatalakayin. Naku, ito nga pala mga parents, mga teachers, mga professors. Abay, karimari-marin po yung nangyari kahapon. Ito yung mukhang may news sa blackout Pero sabi na aking bubit, Justice Sam Martires, Diyos ko kitang-kita ng kanyang mga mata ang pagbagsak ng estudyanteng nag-suicide dyan po sa may Ateneo de Manila University, dyan po sa Quezon City kahapon. Diyos ko karimari-marin po yung nangyari, mahabigan Alam po nyo, 17 years old, first year math student student major in mathematics. Dalagita babae po, mahabigan, tumalon mula doon sa 5th floor ng Ateneo de Manila University, Alang mamaya pag-usapan natin yan. At naku, talagang nag-iyakan yung mga estudyante at talagang yung mga naka-witness, mahabigan, na trauma na trauma dito sa ginawang pagsusuicide ng isang babaeng estudyante ng Ateneo dyan sa Quezon City. At hindi lang yan, Justice Sam, Ayan, para sa mga parents mo, ay manang Milky, Abay, may estudyante nga pala sa Ateneo, Popoy, Ayan yung mga parang Eri, yung mga may mga anak po sa Ateneo. Abay, hindi lang yung dalagita mabigan ang di nag-suicide. Abay, hindi lang pala siya, dalawa pala sana sila magpapakamatay, mabigan, tatalon doon sa 5th floor ng building ng Ateneo dyan sa Quezon City. Lalaki naman yung isa, mabigan, estudyante rin, Mabuti na lang mga alerto yung mga gwardya. Ayan, nahatak pa nila yung batang estudyante na isa, Babalikan po natin yung mahabigan. Bakit,
Anong dahilan? Bakit itong dalagitang estudyante ay nagpakamatay? Para may suicide note Ayan na, malalaman natin. Naku, Diyos ko po mga kaibigan, ha? Ay siguro kung kayo po ay mga magulang, medyo binabantayan din po natin ang ating mga anak. Huwag nating sabihin, malalaki na sila, college na sila, ha? Abay, o-obserban din po natin sila mga kaibigan dahil sa ganitong mga pangyayari. Finals pa naman pala sa Ateneo ngayon. Kaya sobrang pressure na mga estudyante ngayon, ha? Babalikan natin mga kuya mga ateng, napakatindi, ha? Lalo pa yung may mga anak na nag-aaral sa Ateneo, hindi lamang sa Ateneo, sa iba pang universidad din, ha? Lalo kung may mga nakarig kayo ng mga terror na profesor. Babalikan natin yan mga habigan at ang ating ninong ng bayan. Ang ninong ng bayan nasa Gatchalian country pala, ha? Ayan, para sa mga kababayan natin sa barangay Palasan. Palasan o Palasan? Ayan. Valenzuela City, andyan po ang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan. Sige, lakasan nyo yung radyo, ha? Yung inyong telebisyon, ha? Lakasan nyo hanggang dinig ng kapitbahay. Habang ayan ba kaya huwag lang masyadong malakas, baka may natutulog pa batuhin kayo. Nakabulabog kayo, ha? Pero andyan po ang ninong ng bayan, Ninong Sherwin Alfaro. Babalikan natin yan. Advance happy birthday nga pala kay Supreme Court Associate Justice Rodil Salameda. Dahil mo abati, ha? Binabati ni Justice Sam Gaerlan, ha? Ayan, Apo Sam, ha? Friends live ka rin, ha? Justice Joe Lopez, very magandang umaga po sa inyo, ha? At binabati ni Judge Alcantara ng Muntinlupa Regional Trial Court. Babalikan po natin ang mga isyong yan. Ayan yung estudyante yung nagpakamatay po sa Ateneo, ha? Ko naman, grabe ito, ha? Iyak ng iyak yung tatay po mahibigan kahapon. Babalikan natin yan. Oras, Justice Alex Jesmundo. Ayan, nasabi ka ng kanyang mga estudyante ni, naku, si Justice Alex Jesmundo nung professor ko yan sa Lyceum College of Law. Terror yan. Totoo ba yan, Justice? Ha? Sa bagay si CJ Alex Jesmundo kasi mahibigan ni poker face. Hindi ko pa nakitang ngumiti ito. Hindi po ko nakitang tumatawa. Ha? Serious ang CJ Alex Jesmundo. CJ, oras. Damdamin Bayan. Alas 8:34. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. 28 days na lang po. Bilis ng Pasko panahon. na. How are you, Sister L? I miss I'm fine, you. Lakay. Na-miss kita. So, saan ka na naman nagpunta? Ay, alam mo naman na ginagaya kita, Sister L. Bakit? Di ba may masteral ka na? Graduate na ako, Lakay. So, nag-aaral ka na rin? Gusto ko rin mag-masteral. Ayan. Hindi mo na kailangan yun. Hindi, kailangan pa rin. Masteral na. Nag-enroll na ako. Ayan. Nag-enroll ka na? Sa Southwoods University. Ang bilis mo naman, graduate ka na rin agad kahapon din. Hindi naman. Or hindi? Babalik-balikan ko pa naman yan. Babalik-balik ka, okay. Hindi naman crash course ito na 1 week lang. Okay. Kaya ibabang crash course dyan, 1 week lang, 2 weeks. Ang masasabi ko lang, Lakay, best of luck sa'yo. Sana ganun ba maging yan? doktor ka na.
Doktor, masteral doctor na yan. After na master, PhD na. Sa bagay, meron akong PhD eh. Ayan. PhD? Ano yon? Patience, hard work, and determination. Lahat, Ayan. lahat tayo meron ng lakay Oo. Kailangan meron. Oo naman, may PhD na, may STD pa ako eh. Ayan. Ano nga ulit yung STD mo? Sipag, tiyaga at determinasyon. Ayun, Kailangan sipag, tiyaga natin, at determinasyon. Ayan, para maging successful, mga kuya, mga iho, mga iya. Ano nga pala ang professor ko sa Southwoods University? Sino lakay? Abay, abogado na, kongresista pa, ayan. Aba, member pa ng commission on appointments. Sino yan? Oy, good lang ka pala sa mga brethren natin, mga sundalo na sasala ngayon sa CA. oo. Yan, yung for promotion ng full colonel at mga brigadier general dyan. Bahala si yung aking professor dyan. Sino? Roy Loyola is the name. At si most merciful, ayan, Congressman Johnny Pimentel. Oy, maraming salamat nga pala sa mga brethren natin, ha. Ayan, sandali lang, Sherwin, ha. Baka makalimutan kong pasalamatan itong mga tumutulong sa atin sa Operation Tulong. Ay, oo, lakay. Ayan, kaya po kung ma-absent minsan mahirap tumanggi kasi lakay, sumali ka naman dito. Yung fundraising namin, ang beneficiary dito, DCRH Operation Tulong. Kaya ayoko mangitim. Ayan. Ayaw man po niyang mangintab. Ayan. Kasi pagpasok ko sabi ko, ang puti ni lakay, ang kintab ba? Ayan, katulad na, bukas may fundraising si Congressman din to, si most merciful Congressman Romeo Momo, ha? Ayan. Abay, may fundraising sila sa may Malarayat o mga brethren. Ayan, laro kayo dyan, ha? May hole-in-one pa yata mga kotse dyan, ha? Congressman Elmer Garjola, ha? Ayan. Ang proceeds po, bahagi ng proceeds ng kikitain dyan. Sabi ni Attorney Vladimir Amir Putin Pilais Momo, mapupunta sa DCRH Operation Tulong. Maraming salamat po sa napakatataba niyo pong puso. Yes. At congrats din, successful din ang fundraising ni most merciful birthday boy. O nga pala, birthday nga pala. Happy birthday, Congressman Romeo Momo, ha? Mga brethren, mga kuya, batiin natin ito, ha? Sila, ha? At belated happy birthday kay most merciful Roland Paulino, ha? Successful din yung kanyang golf tournament at fundraising kahapon dyan sa may Pradera Golf Course sa Pampanga. Ayan, most merciful Roland, Mayor Lenjay, ha? At sa lahat po ng mga support, mga sponsors, maraming salamat daw po. Ayan. At si Congressman Momo, ayan, siguro Congressman Momo, ha? Para siguradong marami kayong malikom at magamit sa inyong civic program, ayan, para sa mga charity. Yes. Ayan, hinga mong sponsor lahat ng mga congressmen. Ayan. Ewan ko lang kung hindi mo nahinga na sponsorship yung mga lahat ng mga congressista, apaw-apaw na yan, Kuyang Amir Putin, ha? Alam mo, lakay, nababanggit mo yung pagtulong, ang DZRH Operation Tulong ay mamamahagi katuwang si Senator Lito Lapid, Lito Lapid. Diyan po sa mahigit 2,000 pamilya na naapektuhan ng sunog sa Isla Puting Bato, dyan po sa Tondo, na kasalukuyan pong nasa Delpan Evacuation Center, dyan po sa lungsod ng Maynila. Magpapalugaw tayo dyan, lakay, at katulong natin dyan ang Senator Lito Lapid. O sana yung iba, gumaya din kay Senator Lapid na nagbigay ng tulong dahil more than 2,000 families ito, lakay. At saka tinatawag ng mga congressman sa mga kandidato dyan sa Maynila. Ayan. Ibuhos nyo ang support dyan sa Isla Puting Bato, yung mga nasunugan dyan. Kaya pala itong si Miss May Binauhan, nakita kahapon, truck yung binibiling bigas, ha? Yung pala ay magpapalugaw dyan sa Isla Puting Bato, ha? Yes, ayan, lakay. with Lito, Lapid. Ayan, mga pupunta ganyan, din kasi siya dyan, lakay. pupunta ba? Darating. Kasama si Mokang. Ayan. Yun ang hindi ko alam. Ayan. Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, sa kamamigyan ng limpak-limpak na aginaldo. Meron ba tayong winner dyan sa barangay Palasan, Valenzuela, Gatchalian Country? Ninong Sherwin sa ating Pasko
Panalo Promo. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamaspo. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng limpak-limpak na aginaldo ngayong araw ng Miyerkules? Simbang Baklaran pala, ha? lakay. Yung nga pala magsisimba sa Baklaran, na pwede ba isama yung sa mga bukod sa personal prayers po ninyo, ipanalangan din po natin ang ating bayan at mga political leaders natin. Ay, oo, tama ka dyan, Oo, Lakay. Kasi grabe po. napakasakit ng nangyayari sa ating bansa ngayon. Sinabi mo, Sister Ella. Ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, please come in. Yes, Lakay at Sister El, dito nga sa Hardin, Oh. na Bagay Palasan. Tignan mo naman, Lakay, napakadaming mga halaman. Ayan, lamig Dito sa siguro Bagay dyan. Palasan. Napakaaliwalas tignan ng komunidad pag gantong puno-puno ng mga Nakarelax. tanim. Oo. At dito pala, Lakay, tignan mo, pwede nang pitasin to, may bunga, yung Ano yan? mansanas. Mansanas ba yan? Oo. Parang suha yata yan. Ang laki-laki. O waffle guava, ha? Ayan. Apple guava. Lakay, suha. Oo. Suha yan. Dito lang sa Barangay Palasan, Lakay, makakakita ng isang kakaibang uri ng malunggay. Dahil ang malunggay na ito, Lakay, inamumunga ng bibe. Ano? Uy, bakit ganyan yun? May bibe. Saan pa, Uy, oo Aba, oo nga. Ano nga, yan, itinusok dyan? Siguro mga ginagawang parulyan, umiilaw siguro sa gabi yan. Oo. Ano to, Lakay, mga matatalino yung mga taga-Barangay Palasan na Bakit? ang malunggay nila, pag tinanim nila, may kasama ng bibe para isang luto na lang. Ay, dapat manok yan, pantinola. Akala ko pantinola. Bakit bibe? Mas masarap ang bibi sa tinola. Sino may-ari ng bibi na yan? Ayan, bigyan mo Nahuli na. mo ba? Nahuli mo ba? Nahuli ba? Sino ba yan? Ito, parang White House. Mansion. Ganda ang bahay, Sherwin. Oo, bahay. Nakaka-LL ang may-ari. Bahay ng Ang yayamanin. nakapantay dito, Lakay, radyo. Pero may radyo, Lakay, nasa labas. Ba, Ayan. talaga, ha? Mini Yung component. Oo, Pagod ganda. palagi. Ganda ng mini Yung radyo component nila, ni Lakay, ate. Pagod palagi, nakaupo lang sa silya. Asan ang may-ari niyan? Ganyan mga senior, paupo pa lang tumba-tumba. Yan ang may-ari. Si Kuya. Si ate. Si ate pala. Ito pangalan niyo po. Alicia Colena po. Si Alicia. Ate Alicia. Kayo ba'y mayaman? Ay, hindi mahirap lang ako. Na- Mahirap ako na- sa nalaon yun. Ay, Ilocano magyan ni Manang Alicia. Ay, apon. Sorry, Alisa, Ilocano. Dahil, batiin mo sila sa Ilocano. Ngayon mga bigadyo, Apulakay. Ay, naimbag nga Paskwa kan naragsak nga barong atawin. Apo Alicia. Thank you po. Ayan. Siyempre, dahil si Nanay Alicia ay mayordoma, ito naman ang kanyang mga kasambahay. Yung mga angels. Ayan. Lakay. Ay. Isang taga-plancha, isang taga-luto, Aha. isang taga-bukas ng hardin. Aha. Yan, kompleto ito ang kanyang mga Aba. nanay dito. Ilan ba Pero sila? hindi nakatulog sa radyo. Opo. Lagi pala nakabukas yung radyo nila dito. Palakas ang radyo na palagi. Opo. Siyempre mga Ilocano, makinig sa atin yan. Mo na yung radyo. Ang lakas ang radyo nila. Dahil, nanay, sino paborito mong announcer sa DZRH? Si Apulakay. Ay, Leo Apo. Makalma. Ay, ayatan ka, Manang Alicia. Love you, darling. Ang akin, si Lakay ang iyong paborito. Ito meron kang 1,000 pesos! Thank you po, Apulakay. Ay, welcome po, Manang. Ayan, bigyan mo ng vitamins din. At dahil malakasan ang pakikinig nyo ng radyo, malakasan din ang titirahin nyo mamaya. Dahil meron kayong vitamin E! Yan. Nalalasing po ako dito. Nalalasing ako. Ayan, Manang, talong nga kutsara laang, Apo. Di mo ibusang nga dagos. Patong kutsara lang. Ayan, At dahil mamaya mag-iinom kayo, mahirap mainitan kayo. Meron kayong DZRH umbrella!
Ay, madi ka mangisidatan. Agpumudo ka no kano, agpayong ka ti DCRH. Naiisit ako. Na, Black Beauty nga rod manang, darling. Wow! Napo. Black Beauty! Tawan-tawa si Ate Alicia eh. Kapati grocery items na. Ay, manang Sherwin, ayoko na malungkot si yung mga angels ni Manang Alicia. Tignan ko na kayo mukha nung tatlo. Bigyan mo sila ng Mangyayari dito. bigyan mo sila ng tig 500, Sherwin. Oy, Sherwin, tigba 500 Tig daw. 500, bigyan mo sila tig 500. Ala. Ayun na, masaya na. Masaya na sila, masaya na. Masaya na. Teka muna, may kasama bata. Yung bata, bigyan mo na 100. 100 daw yung bata. Ninong na ninong sila kayo eh. Maganda ang gising ko ngayon. Patalo ko lang kaano-ano niya si Snow White. Tapos lang dito yung dwarf na kayo. Yamot Sherwin, pagbalik mo dyan, bibigyan ko sila ng champion soap para pumuti sila. Ayan. Ikukula ko sila. Ayan. Sabi ni Ninong Simeon Hindi Chu. ka labahan ng puputi. Pati mga kupis ng puputi. Kailangan namin yan. Kesa magpagluta daw. Welcome po. Merry Christmas, ate. Mabuhay po kayo. Ingat. Salamat na rin Alisa sa tatlong duwende. Alam mo, laki hanggang bewang ko lang sila talaga. Talaga? Sherwin, partida Sherwin. So yung sobrang tangkad mo ah. Di sila pinakain ng star margarine tsaka wala pang cherry fair nung araw. Wala pang sheriff. Oo, laki. Hindi uso pa. Star Margarine pero kinapos. Kasi imbis sa vitamins na inumin, kinutsara yung Star Margarine, hindi pinalaman. Hindi, tsaka pinapak, no? ang gatas, Pinapak yung Star Margarine. ang gatas nila nun Am. Ayan. Am. Yung Yung tubig ano, ng- yung inano tubig sa kanin. Sinaing. Sinaing. Laki sa amlakay, kaya naman ang height, sintaas ang palay. Kung makalait ka, sige. Akala mo naman sobrang 6-footer yard. Alam ko gusto mo na malunggay, marami na malunggay dito na may kasamang bibe. Kaya naman, kumulais mo na, ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Teaser H. Pasko panalo from Mars number 6. Sherwin Battle para Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Maraming salamat Ninong ng bayan Sherwin. At kay kina Ate Alicia, ayan, naimbang nga bigat yung amin dito apo, ha? Kana naragsak apasokan na imbang nga barong nga tawon. Ay, apo. Hindi ka kasi maintindihan eh. Sorry na. Bicolana eh. Ayaw. Pero alam mo, Lakay, nag-message sa atin si Attorney Pelaez. Aba, sabi niya, naka-ready na ang malaking cheque para sa DZRH Ay. Operation Tulong bukas. Kuyang Deo at Sister El. Ayan. Ayan. Sabi ko na nga ba, mukhang sponsor lahat ko yung Musosibol Romeo Momo, ha? Ang lahat ng mga congressmen, mga 300 congressmen yan, ha? Malaki yan, magbigay Lakay. lang ng tiga 20,000, 50,000 yan. Naku. Diba? Oo, mukhang malaki-laking idudunit sa Operation Tulong. Boy Amir, ayan, mabuhay ka, ha? Ayan. At lahat ng mga sponsors para sa kawang gawa. Ayan. Naku, ilang truck na ng bigas yan. Oo, Pampalugaw ng Lakay. ating lugaw queen. Ang lugaw po natin ay may itlog at mayroong manok. Yan. At ang paborito kong lugaw, Lakay, Ano? talaga. Ang lugaw ng Operation Ay, Tulong. the best. Iba yung lasa eh. Oo, may luya. Anong pamano May paminta. pamano nung lugaw ng lukyuen dyan? Ay, wala, Lakay, wala. Hindi ko ipapatalo yan. Ay, sinabi mo, ha? Ay, ba, pagka dyan sa, kinakapos na, may sumisingit pa, gusto umulit. Oo, gusto mo umulit. Kasi nga masarap. At tinawatan ko rin si Kuya Plasi, ayan ako yung Aman Tosino, ha? Tinatawan ko si Doktora Osaita at saka si very worshipful DDJM, Martin yung Boy itlog. Osaita, ha? Itlog na pula. Na may itlog may dalawang pula. Yes, ang kumpare ni Alice Guo, ayan.
Baka pwede mag-donate ko yan ng itlog na dulang pula para sa palugaw ng aming lugaw queen. Para mas mabusog, Lakay. Kasi pag Yes. dalawa yung pula, mas malaking Oo. itlog. Parang marami-rami ang pakainin natin sa sa Isla Puting Bato. yes, opo. More than 2,000 families po yan. Kawawa naman sila, mahabigan. Anyway, babalikan natin. Ito muna ang mga reports. Ano ang latest mula sa palasyo ng Malacanang? Ha? Tignan mo nga yung umikot-ikot nga sa Malacanang let, ha? May crack ba ang Malacanang? Pagka lumilindol, baka may bitak-bitak na ang palasyo ng Malacanang, ha? Sabi ng dating Paulong Digong, fractured governance daw. Pero ang Pangulong Bongbong, nasa abroad pala ang presidente. Pauwi na siya, Liata Lakay. Galing siya ng UAE. Ayan na Pangulong Bongbong Marcos. Pauwi na mula sa isang araw na working visit sa United Arab Emirates. At mula sa Dubai, UAE, ay didiretso sa Davao International Airport. Ha? Davao? Lalanding sa Davao International Airport? Totoo ba yan, Let? Ha? Pupunta sa Doña Luisa Subdivision? Kay Pangulong, kay former President Duterte yun, Lakay. Nga, ayan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Miss Let. Kay Sister L, anumang oras ngayong umaga inaasahan ang dating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang biyahe sa United Arab Emirates. Matapos makipagpulong kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, nakamiting rin ng Pangulo ang Dubai ruler at United Arab Emirates Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum na pinuri ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Inilarawan ni Sheikh Mohammed ang katangian ng mga Pilipino na civil at gentle. Nagpasalamat naman si PBBM sa UAE sa pagtanggap at mabuting pakikitungo sa mga Pilipino, bagay na ani ay nagpayabong sa malalim na ugnayan ng Pilipinas at UAE. Sa kanilang pag-uusap tungkol sa regional stability, tiniyak ni Pangulong Marcos kay Sheikh Mohammed na committed ang Pilipinas na resolbahin ang maritime issues sa pamagitan ng rule of law at alinsunod sa international agreements gaya ng UNCLOS. Ibinida rin ito ang pagsisikap ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa usapin ng pamumuhunan, binanggit ni PBBM ang mga hakbang ng gobyerno kabilang ang streamlining ng mga regulasyon at pagpapalakas ng ease of doing business. Lakay? Yan. So, kumusta mga OFWs natin sa Dubai? Marami ba at sila ba ay well taken care of? Ika nga, ayan. Sila ba ay pinapangalagaan ng gobyerno ng UAE? Protektado ba sila? Wala ba mga nire-rep na mga Pinay dyan? Hindi tayo pamilyar lakad doon sa mga kaso ng mga Pilipino doon. Pero isa sa pinagpasalamat ni Pangulong Marcos sa UAE government ay yung pagpardon. Nitong huli, nasa 143 yung mga Pilipino na pardon sa ilalim ng kanilang amnesty program. At ayun. Wala bang nakasalang sa nakapila sa death row? Wala bang death penalty diyan? Wala bang Pinoy na diyan? Yung nauna Lakay na nung nakaraang taon kung hindi ako nagkakamali, may 3 na na-pardon din. 2 doon ay nasa death row. Pero ayun, nabigyan ng pardon. Ay, ang buti naman. Okay, so yan ang malaking bagay din pagka ang presidente ay nagpupunta sa mga bansa na may mga kababayan tayong napariwara ang buhay at nakulong. Ayan, natutulungan. Anyway, so anong oras ang dating ng Pangulo sa Davao International Airport? Bakit? Sa Maynila lang Lakay. Balik sa Maynila lang Lakay at balik sa Malacanang. Yun, so, Lakay, pati ako na fake news mo. Akala ko didiretso ng Davao wala pang ganyang impormasyon. Bira akala ko inayos ni Professor Clarita Carlos Ayan. Okay, sige, abangan natin Miss Let. Ayan, so anong oras darating ang presidente rito ulit? Anumang oras ngayong umaga. Anumang oras. Ayan, nako. Kailangan maambos ang presidente. Ayan, dito sa lalo yung panibago statement ng dating Pangulong Digong, ha? Abay, ang sabi niya ay nanawagan na sa AFP, ha? Ayan.
So nakalungkot naman. Anyway, sige Miss Let, abangan natin ang pagdating ng ito nga pala Miss Let. Parang nakakabingi yata ang katahimikan ng First Lady Lisa Araneta Marcos ngayon. Kasama lakay si First Lady doon sa UAE. Mayroon siyang papel doon, sinaksihan yung kasunduan sa para sa kooperasyon sa sektor ng kultura. Okay, sige. Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Balik sa inyo lakay at Sister L. Maraming salamat Let Narciso mula sa Malacanang. At eto ang abangan natin Sister L. Naku. Ano na naman yan, Pero lakay? hindi yata yan may mga ano kaya Sister L? Mga... Alam mo yun di mo kasi inabutan yung mga yung mga nangyayari nung 1980s, 83, 86. Pero kahit paano lakay, meron akong mga idea dahil part ng history yung iilan na ituro naman or nabanggit. Pag may protesta nun laban sa gobyerno, ang puntahan EDSA Shrine. Ayan. At Titipon-tipon. At kinakanta ang Yellow Ribbon. Ayan. Pero ngayon baka Green Ribbon. May mga green ribbon ba dyan, Edniel? Ayan. Alamin natin. Kasi ang yellow ribbon identified sa mga Aquino. Yes, Aquino. Baka ang Duterte naman green ribbon. Ay, alamin natin lakay ang sitwasyon dyan dahil ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police nakabantay sa sitwasyon dyan sa may EDSA Shrine. At nandyan nakatutok si RH-52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, kanina nandyan si Val Gonzales. Mukhang maliban doon sa candlelighting kagabi, wala naman masyadong intramurals, maliban doon sa talagang pag-stay dyan ng mga supporter ng pro-VP Sara at pro Duterte. Pero sa bahagi ng Armed Forces of the Philippines, tiniyak ng Senatahang Lakas na nakatutok ito at nakabantay sa sitwasyon dyan sa EDSA Shrine. Kasabay nga ng pag-iit na nananatili itong non-partisan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakatutok ang ukbo para masiguro ang kaligtasan ng publiko at kaayusan sa lugar. Pero nanindigan ng opisyal na nakatuon pa rin ang AFP sa kanilang mandato na protektahan ng konstitusyon. Una nang nakiusap ang militar na huwag na silang kaladkarin, tinawag nitong ingay ng politika matapos silang udyukan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtala sa bahagi naman ng Philippine National Police, sinabi ng kanilang tagapagsalitang si Police Brigadier General Dean Fajardo na walang untoward incident na naganap sa EDSA Shrine sa buong magdamag hanggang maghapon kahapon. Isang araw kasing nagkakampo na sa lugar ang nasa 100 pro-Duterte supporters para umano manalangin at maglabas ng hinaing sa kasalukuyang administrasyon. Sabi ni Fajardo, hindi na nila dinisperse ang mga ito dahil hindi naman umano nakaabala sa daloy ng trapiko sa EDSA. Tsaka Ito si Edniel. parang kukunti lang sila, Edniel, mga ilan lang sila. At taga saan ba sila? More or less lakay hundreds kasi kahapon ang assessment ng Eastern Police at Quezon City Police na nagbabantay dyan mukhang higit 100 lakay. Tapos overnight mukhang ganoon pa rin ang dami itong mga tao dyan sa Anong oras sila nagsimula dyan? Nag-vigil pala sila? Dyan sila natulog? lakay kahapon pa ng umaga actually. Nandiyan na sila kasi ang statement na ibinigay nung si Father Ceciliano, siyang in charge dyan sa may EDSA Shrine, ay mukhang nagpunta sila sa first mass kahapon o morning mass kahapon. For first cut or morning sumama pa sa misa, ha? Oo, nung una. So, ang una, yung mukhang inasahan dyan ay parang regular silang mga attendees ng misa. Kaya lang biglang dumami at by the time na hapon na nga, ayun na, doon na naglabas ng statement yung EDSA na mayroon ng surge ng mga tao at tama kalakay pagdating ng gabi may counting program at vigil sa pangunguna ng mga kilalang yung iba yung mga nagpakilalang vlogger at mga taga-suporta nga ni Vice President Sara Duterte. Ayan, ano lang hinihintay nila hanggang kailan sila dyan? May mga darating pa bang iba? Hindi ko lang batid lang yung specifics pero ang importante dito ang sinasabi ng PNP yung traffic per se at yung iba pa ay hindi naman apektado. So, ang sabi naman na EDSA, basta wag lang nilang guluhin o wag lang silang mag-cause ng disruption. Lalo na doon sa Catholic rites na nandyan sa pinaka-chapel o kapilya dyan
At yun lang, Lakay, at siguro impormasyon, kasi kanina nandiyan si Val Gonzales dahil bahagi pa yan ng Quezon City. Mukhang 3 days, kung di ako nagkakamali, yung initial na pagpananatili ng mga tao dyan sa bahaging yan ng EDSA. Ayan, sa loob ng Campo Aguinaldo, tahimik ba? Nandito tayo, Lakay, sa Campo Aguinaldo kahapon. Napakaraming sinagot na katanungan nitong AFP at binabanggit nga nila. Again, pagdistansya doon sa statement ng Pangulong Digong at hindi naman daw kailangan, Lakay, ng loyalty check dahil naitanong din kung kinausap pa yung ground commanders following the recent statements, exchanges doon sa Vice President sa Pangulo. Kaya ang sinabi ay hindi na kailangan ng loyalty check dahil professional ang AFP at ang sinasabi, mukhang may nagpapakalap ng misinformation. Para doon sa misinformation nagpapakalat, tiniyak ng AFP na mananatiling secure itong ating Sandatang Lakas ng Pilipinas. So, naka-red alert nga ang Camp Aguinaldo, ayan na Fort Santiago, Villamor Airbase, Fort Santiago tuloy. Lakay, parang naligaw ka. Oo nga, naligaw ako sa Intramuros. Naligaw ang Google Map mo. Ayan, Villamor Airbase, ayan, at dyan sa Fort Bonifacio, ayan, naka-red alert ba sila? Mahigpit ba ang labas-masok ng mga sasakyan dyan? Kaiba, Lakay, doon sa Malacanang na nag-red alert ang PSC, dito ay hindi naman nagbago yung security. Maging doon sa Campo Crame, natawid lamang nitong Aguinaldo, ang sinasabi ni General Pardo, wala naman daw directive for them na magtaas ng heightened alert. So, just the same dito sa AFP, Lakay, wala rin namang pagbabago. So far, dito sa ating security rito sa kampo ng AFP. Okay, maraming salamat, Edniel Parrosa. Live dito sa AFP headquarters sa Campo Aguinaldo. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Diyan na ba natutulog si Secretary Gibo? Alam ko, si General Omet, diyan natutulog. May White House na dyan. May quarters na dyan. Ayan, nandyan sa hall number 10 ba? Katabihan ng golf course. Kaya bakit kwento? Ay, minsan nag-golf dyan eh. Omet! Baka biglang sumagutan. Gising ka na ba? I am a soldier, far from my home. Nako, dumako naman tayo sa Ateneo, Sister L. Oo, Lakay. Grabe yung nangyari, ha? Ayan, alam po niyo mahabigan ng isang estudyante ng Ateneo de Manila University ang nag-suicide kahapon. Tumalon mula doon sa ika-5 palapag. At pagbagsak po doon sa lupa, mahabigan sa semento ay patay ka agad yung dalagita. Diyos ko, ha? At meron pa isang lalaking estudyante rin na nag-attempt din na mag-suicide. Mabuti na lamang ay alerto yung mga gwardya at napigilan yung estudyante na sumunod din. Ayan, na tatalon sana Alam mo, sa building. Lakay, yung actually isa yan din sa dapat natututukan natin yung mental health. Yes, sinabi Kasi mo yan. hindi masyadong napagtutuunan ng pansin. Dapat palakasin natin yung yung pagtutok lalo na sa mental health ng mga kabataan ngayon. Kasi parang mataas na kay ang Tsaka, ang percentage ng nagsusuicide talaga. Sino binanggit na ba ang pangalan ng estudyanteng yan? Dato ang report mula kay Manang Milky Rigunan. Milky, please come in. Hoy, Milky. Sabi ni Manang Milky, wait lang, Lakay. Iba yata yun. Lakay. Hindi Iba yata English. Sabi na nga ba, iba yun. Sabi ni Manang Milky, nasasabi na ka. Akala ko kayo. Tuloy ako ni Sister El na nagulat ako, Lakay eh. Hindi ba yung report mo? Bigas ako sa bigas. Pero Manang Milky, Bigas ako ha. pero Manang Milky, alam ko, iba yung report mo eh. Hinahayaan ko lang sila kayo. Oo, pero tama yan, Sister El. Bilang isang nanay, palakasin natin Lakay at Sister El, hindi pa naman ina, pero dapat palakasin ang kumbaga ay pagtutok sa ating mga anak at the same time gawing issue sa mga paaralan, buksan ang usapin tungkol sa mental health. And Pero Manang Milky, yes, baka mag-report. Ayan, introhan ko lang. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Sino yung bubit mo, Senatora Jinggoy? Estudyante ba? Profesor? O pare? Ayan.
Dahil yung naka-witness pala nung pagbagsak ng estudyante, Sister L. Pawa naman dun sa baba, sa floor. Isang pari. Ouch. Oo, talaga. Anyway, Manang Milky, bago yan, sige, mag-report ka muna dun sa 88.6 billion pesos nawala. Ha? Grabe, laki niyan, Manang Milky, Billion, 88 billion nawala. Nawala sa pondo ng gobyerno, revenue ng gobyerno dahil sa mga maanumalyang rice importation Naku. ng Duterte administration. Allah, ba't ngayon lang nalaman? Ayan, Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Anyari, bakit? Lakay at Sister L, naratiling hindi nare-resolba ang pinakamalaking price manipulation sa agricultural sector na nangyari noong panahon ng nagdaang Duterte administration. Itong inilahad ni Albay Representative Joey Salceda sa hearing ng Murang Pagkain Super Committee o Quintacom. Ayon kay Salceda, nangyari ito noong 2016 hanggang 2018 na kinabibilangan ng pag-corner sa mga import permits sa mga nabanggit na mga taon. Sa hearing, binanggit ni Salceda, kinontrol ng private sector ang rice importation at minanipula ang import permits na naging dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas noong 2018. Tinaya ni Salceda, umaabot sa 88.6 billion pesos ang nalugi sa gobyerno sa forma ng buwis at naresolba lang ito nang buwagin ang Rice Tarification Law noong 2019. Binigyang din ni Salceda, walang naipakulong o nakasuhan sa alegasyon ng panunuhol kapalit ng import permits at pag-ibigo naman ng NFA na tukuyin ang mga kartel kung saan na-divert ang pondo, ang palay procurement tungo naman sa loan payments. Anyari ang tanong ni Salceda sa sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque na magsasampa daw ng kaso ang Duterte administration noong September 2018. Ako si Milky Regunan, nagulat Milky. para sa DZRH. Yes, Sakay. So, paano yan? Papatawag ulit si dating Pangulong Digong. Hindi natin alam na kasi ang kahapon yung kauna-unahang hearing nitong murang pagkain na Super Committee o yung Quintacom at lumalabas nga na naging dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas ay yung kapabayaan umano na mga kaukulang ahensya ng gobyerno noong panahon ng Duterte administration. Ayan. At bilang magulang na estudyante na nag-aaral sa Ateneo de Manila University, So talaga Lakay. anong pakiramdam mo man ng Milky na may mga ganyang estudyanteng nagpapakamatay pala sa Ateneo? Jesuit School yan, ha? Oo, Jesuit school ito, Lakay. Wala pang pahayag kasi, Lakay, yung Ateneo de Manila University at naghihintay din yung mga magulang kasi pag may ganyan mga insidente, Lakay, bago maglabas ng statement, magsasagawa muna sila ng investigation. Pero usually, umiikot din ito sa mga Viber group pero wala pang News, wala pa ako natatanggap, news Lakay. blackout nga ito, Manang Milky, pero yung aking bubit talagang kita, alam mo na, naiyak silang grupo nung makita yung yung estudyante, ha? Diyos ko, talagang traumatic daw sa kanila. Building. Ha? Anong building ba, Lakay? Anong building ba ito? Building A, ayan. Iba. Hindi, basta saan ba yung building ng saan ba yung meron bang building ng School of Mathematics diyan? Ayan. Kasi major in math itong nasa ano yan, Lakay? Nasa bandang harapan pag ikaw ay pumasok ng gate number 3. Ayan. Sige, kung ayaw Pero Lakay, una-una wala masyadong mataas na building dyan, Lakay. Yun nga, 5th floor lang yung pinakamataas. Ito lang yata yung pinakamataas dyan. Yun ang pinakamataas siguro, pero baka bad fall o masama yung pagkabagsak. Siyempre naman. Nakalulungkot naman. Sabi nga ni Sister L, dapat palakasin, maging bukas tayo sa pag-uusap sa mental health. Kung noon, itinatago yan, Lakay, pati mga may mga karamdaman o nakararanas ng issue ng mental health. Ngayon dapat naging bukas tayo. Ayan. At saka hindi lang yan Manang Milky, ha? Ayan, siguro ang management ng administration ng Ateneo, ayan,
siguro ba kailangan ding mag-seminar o reminders sa mga profesor dahil mukhang may kinalaman sa profesor itong pagpapakamatay manang Milky ng dalagitang estudyanteng ito, ha? Ayan na. Kung ito lakay. Yes. At kung ay magbigay ng statement ang Ateneo de Manila University, tatawagin ko si Gas Abelgas. Ayan. Para maging Ipapasoko ko yan. Pasoko, oo. Okay, Quezon City Police. Lakay yung mga nag-aral from prep up to senior high school. Malakas yung kanilang Foundation. programa foundation sa pananalig sa Panginoon. Kasi alam mo mga pare yung mga nagtuturo sa kanila. Hindi lang natin alam kasi pagdating sa kolehiyo, Sister Ella at Lakay, halo na yung mga estudyante. Meron mga true blue, yung mga nag-aaral mula sa grade school hanggang college na pumasok doon. Meron namang iba, mga outside na, yung mga tinanggap nila na nakapasa sa exam sa Ateneo. So hindi lang natin alam. Kung babae siya Lakay, malamang galing siya sa ibang school. At nakapasa doon sa college entrance exam. Sige, mamaya i-detalye ko mamaya dahil nakakalungkot naman ay, Lakay. Abangan din namin abangan namin yung special. Ayan, at saka hindi lang yan, dalawa sana, meron pa isang lalaki sana estudyante, ha? Napigilan. Ayan. Anyway, sige, i-detalye natin yan mamaya manang Milky, ha? So baka hindi pa alam din nung ilang mga co-parents, siguro makikinig sila lahat sa iyo Lakay. Yes. So magpapaalam na ako para marinig ang iyong special na balita na nakalulungkot naman. Lungkot na balita. Okay, maraming salamat manang Milky. Ayan. Balik sa iyo Lakay, welcome back at Sister L. Maraming salamat manang Milky Rigunan. Ayan, atensya natin. May master ako sa Southwoods University. Ikaw talaga Lakay. Bakit? Ikaw talaga Lakay, si Manang Milky. Nagulat ba? Nagulat siya biglang naiba yung lead niya kaya lang mukhang malamig na ang Kongreso, mukhang hindi na ipapatawag ang dating Pangulong Digong doon sa issue ng rice importation, ha? Doon sa tariff ba na nawala, ha? But kita, magano to? Ilang bilyon nga Lakay? 88.6 billion, laki niyan, ha? Laki, Diyos ko, ilang tulay, ilang kalsada na ang ilang flood control project na yan. Bastos ako. Walang hiya ako. Bastos ako. Dong. Walang hiya ako. Sir, chill lang. Ayan, kaya tayo kayo patawag na That is a freedom of expression. Saan dong? The order is dead or alive. Ayaw ni Vice President Inday Sara Duterte ng ganyan, ha? Asa yung clip ni Vice President Meron ka Inday? ba dyang naitabi? Oo nga, saan mo nilagay, Het? Ayan, yung aking clip dito, ha? Damdamin Bayan. Anyway, babalikan po natin para po sa mga magulang ng mga estudyante na nag-aaral sa Ateneo de Manila University. Antabayan niyo po mamaya, ha? Ayan, magko-commercial lamang po kami. At standby, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Ano ang latest sa Senado, ha? Budget ng Office of the Vice President hindi na dinagdagan ng Senado. Talaga, ha? Magkano na ang budget ng OBP, ha? Pero at least hindi naman piso. Ayan. Wag naman piso, kawawa naman yung mga empleyado pagka piso budget yan. Pero sabi ni classmate Manny Boy Pecson, ayan, kala ko ba tatakbuhan congressman sa Masbate, classmate, ha? Ayan, pakibati rin na birthday bukas ni Senator Franklin Drilon. Bukas? Abay, Mr. Senate President Franklin, sir, to, ha? Alam mo tayo yan, to? Ilonggo man to si Senator Drilon. Ilonggo gid? Ilonggo man siya to. Ayan. Alam mo sa Ilonggo, ang pera, hindi lang ginapiko, ginapala ko man to. Ayan. Pero batiin naman natin, happy birthday. Nag-celebrate ng 92nd birthday ito kahapon. Sino yan Lakay? Si Lola Bona Ko. Ayan. Alam mo, din to na niya na pangalan Ayan. Alam mo tayo, may nagpa-feng shui. Feng Shui. Feng Shui. Ayan. Feng Shui. Feng Shui. Nagpa-feng shui pala sila. Alam mo itong si Lola Bona ko na 92 years old na ngayon. 92 years old na pero malakas pa kay Manong Johnny. Ayan. Oo, kumakanta pa. Ayan. Nagbo-ballroom dancing pa. Taray naman. Exercise niya yun. Ayan. Lakay. Sa mga kaibigan natin, mga Chinoy, Aling Lusatan. Ayan, Bia Chua. Ha? Abay, Hermana Rosie Sarangaya. Ha?
abay pinalitan pala yung kanyang pangalan. Ayan. Dahil? May nag-advise sa kanyang feng shui expert na palitan mo yung pangalan mo. Ayan, para swertehin ka. Okay. Aba, nagkatotoo yung talaga, feng shui. lakay? Ayan, kita naman ha. Nung pinalitan niya yung kanyang pangalan ng Bonaco, aba, lumago ang kanilang negosyo. Ayan, kaya pati mga anak niya ha, katulad ni Bossing Tony ko na gusto ko maging ninong. Ayan, Kuyang Felix ko. Ayan, naging successful ang kanilang business. Ano, ha? Oh, may ganun pala. Magpa-feng shui nga din tayo, lakay. Oo nga, bakit naman ang pangalan yung baka gawin ng pangalan mo, Pokwang na lang. ano? Pokwang talaga. Hindi pala. Komedyante yun, lakay eh. Mokang pala, mokang. Ayan. Pwede rin. Kasi si Pokwang ay successful din naman, lakay. At happy birthday din. Oy, good morning. Noble Secretary, kailan ba ang Rabanas Night? Bukas ba? Ayan. Aba, big time pala ha. Diamond Hotel ha. Ayan, mga nobilities, mga Shriners. Ayan. Nag-imita si incoming illustrious potentate Seka Dong Mendoza ha. Ayan, sa lahat ng mga Shriners, mga brethren, ayan, invited kayo. Ayan. At binabati rin si Noble, most worshipful Romeo Momo. Aba, birthday pala niya bukas kaya magpapagolf siya dyan sa may Malarayat ha. At ang maganda po rito mga bigyan part ng kanilang proceeds kikitain ay idodonate po sa DZRH Operation Tulong. Maraming salamat po. Thank you Ayan. po. At good luck sa mga soldiers, mga Masons na haharap ngayon sa commission and appointments. Ayan, approve na yan kay Grandmaster Kong Johnny Pimentel at Kong Roy Loyola. Happy birthday din mo, Soulful Roland Paulino. Belated happy birthday. Pagbati mula kay Mayor Len J. Ayan si Kuyang, Mama Cynthia at yung mga Angels ng Olongapo City. Ayan, si Purple, Violet, Violi. Ayan. Ganda ng pangalan, Violet. ganda ng pangalan ha. At saka si Haynes, Haynes Walker Jackie. Ayan. Parang ano yun Sabi ko, ang ganda ng pangalan mo, parang underwear lang. Hindi naman, ano naman underwear? Shirt naman, shirt. Ang naiisip ko doon, yung inumin. Meron ba inumin na Haynes? Parang kung tanggalin mo lang yung iba pala yun. Pero batiin ko lang, lakay, na happy birthday si Alex Pamentuan. Handler daw siya ni Marco. Pinapabati ni Ma'am Goya. Ayan. Happy birthday, Alex Pamentuan. Ayan, happy birthday. At ito rin si PJ, ha? Justice Romy Barsa. Ayan. Abay, magdo-doctorate din naman daw siya sa Mount Malarayat University. Hanip yung mga school nyo, Ayan. At, Pericacho, good morning, pre, ha? Ayan. Ba't gumaganda si Sister L? Sabi niya. Sabi ni, good morning, Mayor Wes Gatchalian. Nanood pala siya sa City Hall. Hello Ayan. po, good morning, Mayor. Good morning, Lakay. Ayan, natawa naman ako sa sinabi mong Gatchalian country. Good morning, Mr. Michael is my guy. Ang opening ng Forex trading ngayon, 58.92 per dollar. Good morning, Bishop Ephraim Photogana ko yung sir. Ayan, Noel Mendoza. Ayan, at Jan sa Boyet Mapili. At si Ruel Aguila. O nga pala ha, nakikirami pala tayo sa mga brethren ha, sa Nueva Ecija. Ang ating kuyang na si Manuel Molina. Wow, mas matanda pala ito kay Lola Bonaco. Ayan, sinundo na po ni Gauto, mga brethren, si Kuyang Manuel Molina, 93 years old. Ayan, isa sa pinakabatang Concon delegate noong 1971 representing Cagayan, at isa po siyang Freemason. Our condolences sa pamilya ni Kuyang Manuel Molina, at siya ay nakaburol ngayon, si Kuyang Manuel Molina, sa First Kamuning Methodist Church near EDSA. Naku, kasekta pa lang ni Justice Joe Lopez. Good morning, Kuyang Dado. Ayan, parang manding bahakan.
At Kuyang Noel Mendoza, ayan, pakibati rin daw ng happy birthday si John Daryl Cruz ng Lingayen, Pangasinan. Happy birthday po, ha? Pagbati mula kay Aling Milagros Season at mga fellow Jacobanians. Aba, ano ba itong mga Jacobanians, ha? Ano sila ni Jacob? Ayan. Okay, so standby Raymond. At standby din sa iba pang mga reports. Sabi dito lakay ni Caso J. Jimenez, pakisabi kay Mayor Deo, ang patugtugin ay Green Green Grass of Home. Bang. Sino bang kumanta nun lakay? Alam ko Eddie Peregrina. Hindi ba? Tom Jones. Tom Jones. Yes, Oo nga. Paboritong kantahin niya ni ang crooner ng Sandigan, ha? Si ang the best crooner in town. Ayan. Si Kuyang Gordon Descanso. General, Mista. Ayan. Paborito yan kantahin ng tatay ko nung buhay pa siya lakay. Galing-galing kanta ni Kuyang Gerald Gordon de Descanso yan, ha? At pagka kinanta niya ni natutuwa si General Mabilin at Colonel Alex Sembrano at Alex Capinya. Happy birthday Kuyang Tomas Bautista ng Santiago City. Ayan, mula sa siya palang presidente ng Northeastern College, ang top law school in Region 2. Aba, ingatan yung mga estudyante nyo, ha? Baka magpakamatay. Ay, wag naman, ha? At nasaan na? Ayan, okay, binabati si Kuyang Barney Hosana at ganoon din si Kuyang Rodan Deliso at Boying Contrevida. Ayan, binabati ni sina Kuyang Boying Contrevida at Kuyang Toto. Good morning. At Kuyang Hill de la Cruz. Hati habol ko lang lakay bago tayo mag-break. Ngayong araw lakay, inaalala natin ang pagpanaw ng ating kasamahan, si Sir Reggie. Isang taon na siyang wala lakay. Sir Reggie, meron bang ano dyan? May mga langgam ba dyan? Reggie, di ka We miss you, sir. We miss you. May newscast kaya dyan sa taas lakay? Di ka nag-report boy. Uy, report ka, ha? Lakay, magulat ka pag biglang biglang yung microphone mo ginalaw. Usapan namin mag-report ito kung ano nangyayari sa langit. Pinadala mo ba na microphone? Ay, mo kaya tangulan dalang Motorola Di na kailangan. Pinadala mo na ng cellphone yan. Yan, matibay yun. Nokia yung cellphone niya. The keypad pa, lakay. Kapit ba si Rico J. Puno? Ayan, naalala ko ng Rico J. Puno. Ayan, nung rumbay ko, yan ang isa sa mga galante nagbibigay ng tip, ha? Talaga. Saang lodge yan? Diyan sa Libertad, Halina Lodge. Ayan. Di ba alam ko na yung mga lodge mo? Ang ano ba yan sabi niya, baby, pasensya na sa 100. Yan ang ano yung tawag yun, pre, mga ganan, bok, mga basta. Siya. Ako yan, baby. Ayan. Kaya tinawag siyang Rico Baby. Yun yung kanyang linya. Ganda-ganda ng kanyang Mercedes-Benz. Top down na Mercedes-Benz. Kaya ilang beses siya pupunta doon sa isang buwan. Depende kung sino mahada niya sa mga concert. Ayan. Tisa yung kasama yan. Naka-ano ba mga top daw, di siyempre. Makikita ko yan, lakay. Tapos yung kanyang yung kasamang chiching Tisay. Tapos nakabandana ng yung scarf na naka sa ulo tsaka sa nakatali sa leeg. PJ, kung saan ka napali ko? Oras, Sister L. 9:30. On Christmas morning and find my stockings filled with you. Yan ay handog natin sa lahat ng mga employers. Ayan. At ang mga misis, ayan, mga ateng, ayan, huwag kakalimutan. Si Inday, entitled din ng 13-month pay, Baka makalimutan natin, Ayan. Walang makakalimot. Ayan, Bawal pong magkaroon ng amnesia, no?
Bawal makalimot ngayong Kapaskuhan. Ayan. Kalimutan niya lahat, wag lang ang bonus at 13-month pay. May kausap na ako na tao. Sabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Naku, no joke. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Damdamin Bayan. Standby sa ating mga report. Sandali lang mga Raymond. Ayan mga lolo, mga lola. Kumusta po ang blood sugar level po ninyo, ha? Abay, sana huwag masyadong mataas, huwag na masyadong mababa, ha? Kayo po ba ay, ikaw, kain ka ng kain dyan, eh. Sa bagay, kaya pinaubos ko ng commercial, inubos ko muna yung lugaw, eh. Nasarapan ako, eh, ha? Nagdala kayo Salamat sa lugaw. Lugaw Queen, ayan. May binauhan. Konti lang dalhin mo rito, unahin mo na yung mga taga-Isla Puting Bato, baka maubusan sila. At nakapamigay na tayo lakay nakapamigay na doon. ba? Yes. So tira-tira na lang to sa atin. Ito sa atin leftover Ayan, to. ayan, Pero ang sarap. Oo, ayan. Ipakita ko nga. Ayan, maraming salamat Lugaw Queen, Wonder Woman, Operation Tulong, Miss May Binauhan, ha? Pero kung kayo po ay ihi ng ihi, uhawin, puwapayat at laging gutom, abay maaring diabetes na po yan, ha? Ingat po, baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Siyempre, para makaiwas po sa sakit, kailangan din natin mag-exercise mga lolo, mga lola, ha? Abay, lakad-lakad, ayan, jogging-jogging kung kaya pa, ha? Ayan. At siyempre, tamang pagkain, ha? At pwede mo rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus, sabi ni Professor Boy Benesa, ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar level natin. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons, at available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala po ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. Amingin natin ano ang latest sa Senado, ha? Puntahan muna natin lakay ang Senado. Ipapatawag ba ang Vice President Inday Sara ang dating Pangulong Digong uli o hindi na? Alamin natin lakay, pero ito ay may kinalaman sa budget ng Office of the Vice budget. President. Oo. Okay. Hindi na daw yan lakay dinagdagan sa Senado. Alamin nga natin ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Wala na. Wala pa. Sa Isla Puting Bato muna tayo. Puntahan muna natin si RH29 Boy Gonzales dahil ang ating DZRH Operation Tulong ay nagpalugaw po dyan sa Maydelpan Evacuation Center. Dyan po sa lungsod ng Maynila sa may area ng Tondo. RH29 Boy Gonzales. Boy. Boyji. Balikan muna natin si Raymond Adpaas. Si Kuya Greg, niloloko tayo. Kauloto nga, kain ka ng kain ng arroz caldo. Ikaw talaga, ayun. Akala daw kasi niya magbububwit ka daw muna lakay. Ganun ba yan? Sige, dahil ready na ang report ni Lakay Raymond Adpaas, ang budget ng OVP, hindi na yan dinagdagan sa Senado. RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond? Elaine, Mayor, hindi na nga dinagdagan ng Senado ang budget ng Office of the Vice President dahil doon sa final na bersyon ng Senado sa 2025 General Appropriations Bill na 6.352 trillion pesos ay nanatiling 733 million pesos ang budget ni Vice President Sara Duterte. Ito ay mula doon sa original na mahigit na 2 bilyong piso na inirekomenda ng Malacanang alinsunod sa National Expenditure Program. Doon sa ating nakuhang impormasyon ay nakaapekto ng malaki yung ginawang pagwawala at pagbabanta ni VP Sara noong nakarang weekend. Kaya't wala nang hindi na nakakuha ng suporta yung mga senador na gustong padagdagan ng budget ng Office of the Vice President dahil noong araw ng Biyernes ay sinabi ni Senador Joel Villanueva na meron silang 8 senador na nagnanais na dagdagan ng budget ng OVP kasama sina Senador Christopher Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa.
Maliban dyan ay tinanggal din ng Senado ang 39 billion pesos na nakalaan para sa ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP dahil wala naman daw ito sa original proposal ng Malacanang alinsunod din sa National Expenditure Program. Ayon kay Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, ay pag-uusapan na lang sa Bicameral Conference Committee ang pagdadagdag sa budget ng OVP at ganoon din ang kaso ng AKAP. Patapos na maprobahan ang Senate version ng 2025 budget, ay bumuo na sila ng panel para sa Bicameral Conference Committee na pamumuno ni Senador Grace Poe. Raymond, sa Senado na ngayon magkano ulit yung final budget ng OVP? 733 million, Mayor. Kasi ba yan? Baka pampasweldo lang sa mga staff yan. Yun yung budget na iniwan ni dating VP Lenny. So dapat kung nagkasya sa nung panahon ni Vice President Lenny, ba't hindi mapagkakasya ni Vice President Inday? Parang ganon. Parang ganon ang katiran. Pero siyempre, dahil sa inflation, Mayor, alam naman natin. Pero yung inflation. Dapat dinagdagan man lang ng 10%, di ba? Ganon yan, di ba? Yearly, 10% yung dinadagdag, 20%, ganyan Oo, yun ang nangyari. Pero dito sa final version, ay kung ano yung inarekomenda ng Kamara ay inadapt na rin nila dahil sabi din ni Senator Grace Poe kasi nung nakaraan, Mayor, ay ilang beses daw silang sumulat sa Office of the Vice President na humihingi ng mga isusumiting mga dokumento para i-justify yung additional budget. Pero wala daw silang isinumite, kaya wala din silang magawa. Walang batayan kung sakaling gusto mo mang dagdagan ay wala naman yung mga kinakailangan nilang dokumento na nanggaling sa OVP. Kaya nanatili yung 733 million pesos na kanyang budget for 2025, Mayor at Elaine. Okay, maraming salamat, Raymond. Baggitin ko din lang, Mayor, na merong dahil malapit nang magbakasyon ng Kongreso, ay ihahabol nila yung Commission on Appointment ngayong umaga, Mayor. Isasalang si Secretary Myla Roque ng DTI. Nakita ko sa listahan parang may 22 na generals. Wow, dami. And Commodore. Then meron ding 23 din na mga taga-Department of Foreign Affairs na sumasasalang sa confirmation hearing ng Commission Appointment. Kaya napakaaga kanya nakasabay ko umakyat dito sa Senado si Congressman Roy Loyola ng Carmona, Cavite. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpas. At itong si Congressman Johnny Pimentel, yung mga generals, mga colonels, for promotion ng general, yung mga kuyang, pinapa-formation, pinapatayo lahat. Ayan, good luck sa ating mga brethren na sasalan dyan sa Commission on Appointments. Ano yan? Nagmano na ba ang lahat? Magmamano mo. Nagkakalyo sa noo kakamano. Kaya nga Johnny at Kuyang Roy. Ayan. Samantala lakay puntahan natin sa ang Isla Puting Bato dahil ang DZRH Operation Tulong po ay nagpalugaw dyan bilang tulong po sa ating mga kababayan. Teka muna, sandali lang. Baka makalimutan ko. Birthday pala ni... alam mo kung kaninong boses ito? Ayan. Forward mo. Tagal naman ni Kenny G. Yan ang favorite kong singer. Kenny G. Kenny G. Ayan. Yung kasi Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Grabe. Alam mo kung kaninong boses yan na parang boses sa Antarctica? Ayan. Oo, sobrang, yung boses na yan, sobrang lamig. Ayan. Birthday niya ngayon. Sino yan? Yan si Bruder. Ayan. Sino Bruder? Si Bruder. Sino ang Bruder? Bruder Nick de Guzman. Oh, si Sir Nick.
Grabe naman yung alam mo, laki yung boses niya. So parang sobrang laking tao no? Ayan. Tsaka ganda, bilog na bilog. Bilog na bilog. Ang lamig-lamig. Ayan. Yung pagka narinig mo yung lakay, gusto mo ng Pasko agad. Ayan. Diba? Parang Halls lang. Ayan. Halls. Halls candy. Dummy. Ano ba yan? Anong house? Stork. Ayaw mo ng Halls. Halls. Stork na lang. Snow beer. O sige, report sa Boy Gonzales. Ano ba yan? Lakay, kung saan tayo napupunta. Oo nga, magre-report pa sa Ateneo. Dami nag-aabang doon sa Ateneo. Nakawa mo na ako Alamin natin ang ginawang palugaw dyan ng DZRH Operation Tulong. Dyan po sa mga naapektuhan ng sunog sa may Delpan Evacuation Center. RH29, Boy Gonzales. Boy. Elena Lakay Deo, dito sa Delpan Evacuation Center, dito pa namamalagi ang mga nasunugan dyan sa Isla Puting Bato. Ay nagpalugaw ang DZRH sa operation na tulong. Umabot sa 1,500 katao ang nainitan ng kanilang mga sikmura at may itlog at manok na palugaw ng DZRH sa operation tulong sa pangunguna. May ginawa ng palugaw twin at dumating din dito si Lito-Lito, lapid-lapid ayan si Supremo pala ito Supremo. Pagbigay naman ng 1,000 food pack para sa mga biktima ng sunog sa Isla Puting Bato. Sisig ba yan? Linggo ng umaga. Lakay, punong-puno pa rin. Nandito pa rin yung mga nasa 2,000 evacuees na nasunugan dyan sa Isla Puting Bato. At bukod doon, Lakay, marami pang mga NGO ang nagbibigay ng mga tulong at mga pagkain, mga damit dito sa mga naging biktima ng sunog. Maging si Yorme Isko Moreno Gomagoso ay nagbigay din ng tulong pinansyal sa 1,114 na pamilya. Nabigay siya ng 5,000 piso bawat pamilya para may pambili na rin ng mga kahoy at mga gamit na maitayo nilang muli ang kanilang mga tahanan dyan sa Isla Puting Bato. Yan yung Lakay, yung mga tuloy-tuloy na ayuda na tulong na ibinibigay ng iba't ibang mga NGO at mga iba't ibang kanilang mga personalidad dito sa Delpan Evacuation Center. At ayon kay Chairman Anthony Igos, malaking tulong to at papasalamat nila sa lahat ng mga tumulong, lalo na dito sa DZRH Operation na tulong. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales, yan sinasabi natin give love on a Christmas Day or every during day. Hard days. Yes. Tsaka every day kung meron naman Lakay. Kasi hindi naman lahat ay nabiyayaan ni Lord. Ayan. Yung total truck naman yung binili mong bigas sa Miss May, ha? Pwede ba natin gawing araw-araw bigyan natin ng paaros kaldo yung mga breakfast. Kababayan natin dyan sa, hindi man kung breakfast, merienda sa hapon. Yan. Tapos sama mo ng paborito ni dating Pangulong Digong. Chicken sandwich. Oo nga pala, siya naman ay gusto niya chicken sandwich. Yes. At ayon sa ating bubit Sister L. Yes, Lakay. Alam niyo ba, mahabigan, na nakalungkod yung nangyari sa isang estudyanteng dalagita sa Ateneo de Manila University sa may QC. Abay, ang pinag-uusapan ngayon sa 4 na sulok ng Ateneo, Sister L. Mukhang ang sinisisi dito ay yung profesor. Allah. Oh my gosh. Bakit? Profesor na terror. Allah. Oh my God. Terror yung professor daw, Lakay. Nakakalungkot. Ayan, May kakalungkot naman yan, Lakay. Yes. Sabi na ating bubit, alam mo Lakay, dito kayo sa Ateneo, ayan, mukhang professor yung dahilan. Marami kasing professor dyan sa Ateneo na terror na wala sa lugar. May ibang prof dyan na pinagilitan ng student nila, ha? Ayan.
minsan para bang ang magulang ng nagbabayad ng mahal dyan sa Ateneo, ayan, ay parang binabayaran yung mga profesor para pahirapan ang kanilang mga anak na estudyante. Kahit marunong naman na estudyante. Nako, yan Lakay, feeling ko yung kausap mo taga Ateneo ang Ay, anak. siyempre. May personal experience, Sister personal Elle. experience. Yung ibang prof kasi dyan, nagmamagaling. Di naman magaling. Di naman Ateneo graduate. Naloka naman ako dun sa nagmamagaling, di naman magaling. Ayan, Para medyo masaklap yata yun ayan. May mga prof foreigner na nagtuturo na ibang language, tapos pag magaling estudyante sa ibang language na yun, pinag-iinitan. Ay, ba't naman ganun? Sabi niya rito, galit yung parents, Sister Elle, ha? May mga ogag din mga profesor kasi dyan. Ayan, aray, ayan. Matira ang matibay sa school na yan. Hay, naku, sabi niya, ha? Kailangan ni matibay ang dibdib mo dyan. Ayan. Ganyan din ang UP. Nag-name drop pa. Ay, nag-drop pa ng name ng school. Nadamay ang UP. Dr. Ruela Aguila, ha? Ikaw ba terror, ha? Pero alam ko, hindi terror ito, ha? Ayan, sabi nga Sister Elle, yung dalagitang nagsuicide tumalon mula sa 5th floor, mga kaibigan, ay 17 or 18 years old. First year math major. Yan. Naku, ito nakapagtataka, Sister Elle. Bakit, Lakay? Matalinong bata. Ayan. Ayan. So ano kaya ang problema? Yung nga O baka dahil nga nabanggit mo mukhang may kinalaman sa... Ang, hindi naman confirm, pero ang usap-usapan, mukhang ang sinisisi ay yung kanyang profesor. Kawawa naman ang parents. Kahapon nung pumunta yung tatay, Sister Elle, naku, talagang sigaw ng sigaw yung daddy nung dalagitang estudyante, Sister Elle, ha? Ayan. Ang sabi daw, bunso ko. Ay, Ayan. grabe, parang nakakaano naman Ay, yun. talaga nakatindig balahibo, Sister Elle. Ayan. At nung tumalong pala yung bata mula dun sa 5th floor, Sister Elle, abay may dalang backpack. Ayan, backpack, ayan. At nung, umiiyak daw nang umakyat ng building, Sister Elle. Wow. Yung bata? Oo. Bakit kaya? Na-torture ba? Na-pressure? Kasi ano ba yung... exam week nila ngayon. Ayan, finals. Ayan na. Ang daming umiyak na mga estudyante na makita, ha? Makita ang nasabing estudyante. Ayan. Nako, yung nung pumunta yung mga magulang, yung both parents were crying hard. Ayan. Pero yung dad ay talagang sigaw ng sigaw paulit-ulit, mga misis, mga ateng. Ayan. Na parating sinasabi, yung bunso ko. Ayan. Kakalungkot. At ang latest, Sister Elle, baka daw kasuhan yung teacher. Ala, gusto ipakulong. Ayan, so paano kayang kakasong doon, ayan, kasi professor naman. Ayan. Abay, sabi niya, imagine, ayan, praying that professor na magiging dahilan ng pagkamatay ng anak mo. Ayan. Medyo masalimuot, Lakay. Ayan. Kaya siguro i-check ng management ng Ateneo de Manila University din yan, ha? Madalas sa lugar, wala sa lugar ang ilan dyan. Ayan. Pero in fairness, marami namang mabait na mga professor na Ateneo. Ayan. Very sensible and they look after their students. Na alam nilang may potensyal. Ayan. Even helping their students na mahirapan. Pero meron din mga ewan na hindi na naisip na mga magulang, na mga estudyante nila ang nagpapasahod sa kanila. Ayan. Meron din daw nag-complaint Sister Elle, pagka may complaint sila, abay ini-email yung guidance counselor. Ayan. At sinasagot naman daw yung mga complaints. Ayan ang kailangan natin dyan, ha? At ayon pa sa ating bubit, Sister Elle, hindi pa nila, naku, may sinasabi nilang rito, Sister Elle. May binabagit na professor o ewan ko lang kung ito, ha?
Experience itong bubit natin, Sister Ella. Meron dating mata professor yung aking ano dyan, ha? Sabi niya, abay, hindi naman marunong magturo. Ayan. Kasi nung kinomplain daw, ayan, siguro, kasi tayo mga estudyante, nalalaman natin kung marunong yung professor o hindi, di ba? Kapag kalakay ang isang professor, isang teacher ay magaling magturo, kahit mahirap yung subject, madaling maintindihan eh. Yes. Di ba? May mga ganun eh. Ayan, sabi niya, kasi nagduda sila dun sa tinuturo ng kanilang professor. Kinumpare dun sa dating professor nila na taga-Ateneo na nagtuturo ngayon sa Pisay, ayan, Philippine Science High School. Ayan, abay sabi, teka muna, ba't iba daw yung tinuturo? Mali-mali daw. Kaya nakakaaway daw ni professor itong may binabangit na rito ayaw ng mga taga-LGBTQ ito, ha? Ayan, may gay prop daw na mali ang turo. Ayan, Allah. Anyway, ayon na sa ating bubita Sister L, actually dalawa sanang estudyante ang tatalon kahapon sa building dyan sa Ateneo. Ayan, yung isa lalaki. Ayan, pero naunang tumalon yung babae, ha? Hindi inabutan ng mga guard. Ayan, nakatalon na, ha? At yung lalaking susunod sana, buti na haltak ng mga gwardya. Ayan. So, hindi natuloy yung pagpapamatay din ng lalaki estudyante. Ayan. At ang malungkot dito, naku, yung mga nakasaksi Sister L, mga estudyante. Trauma yun, lakay. Ayan, na-trauma daw sila, ha? Ayan, iyakan sila, ha? Mantakim mo, ayan, bumagsak sa harapan ninyo, ha? Ayun, yung estudyante, ayan, hindi na gumagalaw ng bumagsak. Ayan, sabi nung parent, nung kinukwento nung anak, yung mga nasaksihan nila doon, iyak ng iyak. Pati ako magulang, naiyak na rin. Oo, talaga. Ha? Anyway, so yan po ang nakalungkot. So anyway, mga misis, siguro sabihan din natin yung mga anak natin na kung may mga problema, ayan. Magsabi sila. Yes, magsabi at huwag daanin sa pagpapakamatay. Tsaka siguro every now and then i-check natin yung mga bata, kukumustahin, para meron sila nakakausap. Yes. Samantala, lakay. May flash report tayo. May flash report yung batang Isla Puting Bato. Flash report. Flash report. Anong flash report ni Boy Tondo? Si Tondo Secretary Larry Gadon Lakay naghain ng disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa Department of Justice. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister El Lakay Gayong, pinatatanggalan na sa pagka-abogado, pinadidisbar na sa Supreme Court di attorney dating at abogado rin at Secretary Larry Gadon na dito sa itong si Vice President Sara Duterte na matapos ng naging payag ni VP Sara sa pagumura at pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Gadon na maliwanag ang ginawang paglabag ni VP Sara sa Canon Law of Conduct of Ethical o Professional Responsibility bilang isang abogado. Sabi niya kung noon ay agad siyang tinanggalan ng lisensya bilang abogado matapos ireklamo ng disbarment ng kumakalat ang video niya ang ginawa niyang pagmumura. Ang paliwanag ni Gadon sa inaya niya reklamo ay masusubukan ang mga justices ng Supreme Court na wala silang pinapanigan sakali hindi maglabas ng desisyon. Handa si Gadon na sampa ng impeachment ang mga justices kung saan maliban sa kanyang reklamo may nakabinbin din sa Korte Suprema na isa pang disbarment ni VP Sara na may kaugnayan naman sa panununtok nito sa isang sheriff nung siya ay alkalde pa ng Davao City. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash report. Flash report.
Naku, may nag-react agad na Professor Sister L. Ano sabi Lakay? Huwag sisihin ang guro. Kahit terror yan. Dapat may mechanism ang school to handle so-called terror teachers. Sa tingin ko sobrang binebaby ang mga students ngayon. Pero yung iba Lakay, pero ako Lakay naranasan ko yung teacher na terror elementary. Elementary. Oo, elementary. Yung pinapatayo yung estudyante. Pag hindi nakapag-recite ng multiplication table. Tapos 1 to 10, kailangan ma-recite mo yan dire-diretso. Pag hindi tatayo ka sa harap, lalagyan ng libro ang ulo mo, nakadipa ka pa. Babae yan, lalaki? Babae. Babae? Diyos ko, grabe naman yan. At least yung Pero classmate... never ako napadipa. Diyos ko, yung classmate ko, maawa ka nun eh. Ayan, ay Ray, kumusta ka na? Bakit pinangalanan mo? Wala naman apelyido eh. Okay. Pero alam na mga bats namin yan na pinapatayo din sa sa harapan ng klase, tapos nakadipa, tapos may bawat kamay may libro. Ayun sa kamay may libro, yung kaklase ko sa ulo dapat naman. Hindi malaglag. Tapos yung binabato ng eraser. Naranasan ko diba, yan. Naranasan mo yun? Pero hindi ako tinamaan. Ako tagalista ako ng maiingay. Ikaw pala ang sumbongera. Bida-bida Lakay eh. Magalit sa iyo niyan. Anyway, so ganyan ang buhay estudyante. Ayan. Pero totoo yun Lakay, noon naranasan natin yung mga ganun. Araw, pero parang mas disiplinado yung mga bata noon. Takot na takot Mr. Albano nung araw. Talagang at saka meron akong teacher na si Mrs. Mercedes. Nilda Castillo, kumusta ka na classmate? Bakit? Kasi tabi-tabi kami noon, grade 3. Ayan, tabi-tabi kami ng babae lalaki, yung table dalawahan ayan, babae lalaki. Naku, pagka nag-teacher namin yun, nagbubuluhan kami, nagkukwentuhan ganyan, o kaya hindi makasagot, kinukur talaga yung utong. Grabe. Grabe naman yung Lakay. Pero di ba deadma yung dati noon? Deadma talaga. Pero yung iba kasi, ako may kaklase ako, pagkalabas siya ng room, hindi na siya bumalik. Ganon. Hindi na siya nag-enroll. Na-trauma siya. Yun lang malungkot. Yun na-trauma. Pero parang wala namang, hindi man na-reklamo ng magulang, lumipat na lang ng school. Ganon ba? Ayan. Kasi noon parang accepted by the community. At yan na po, mabigyan ng kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Bago tayo magpaalam Lakay, batiin natin nakikinig si Attorney Byong Garing. Magandang umaga. Congressman Byong Garing ng Muntinlupa. Good morning ko yan. Listening daw sa atin. At si Miss Mary Grace Navera Masa na nanghihingi ng lugaw. Ayan. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. At happy birthday daw kay Ninoy Aquino. Birthday ba ni Ninoy Aquino ngayon? Ayan. The late Senator Ninoy Aquino at Bruce Lee. Birthday din ni Bruce Lee. Bruce Lee? Birthday ngayon? Totoong Bruce Lee ba, Lakay? Si Bruce Lee, yung namatay, yung tawag nun, yung Kung Fu expert. Yes, ganun ba? Tama, November 27, ang birthday niya, 1940. Si Bruce Lee at Ninoy Aquino. Ayan, birthday pala ni brother. Ayan. Bye-bye. Susunod na Operation Tulong Wonder Woman. Nakabalik na ba rito si Wonder Woman? Galing sa Isla Puting Bato? Lakay, dito na. May dala ng lugaw eh. Naku, painit mo yung... Painitin ko to ulit kasi yung arroz caldo ko, lumamig na May kasama tong itlog ganun ba? Ayan. Pero gusto ko itlog ni Kuyang Boy Osayta, yung dalawang pula. Operation Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binaohana. Bye-bye. Merry Christmas. Ingat-ingat at bawal mag-suicide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pain Management.